Napakabuti ng Diyos, mga kaibigan, sa oras na ito, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Nandito naman po kami upang makapangaral ng salita ng Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Tayo po muna ay manalangin. Purihin ka, O Diyos. Walang hanggan namang maraming salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan sa amin, sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Sana binigyan mo kami ng pagkakataon upang, Panginoon, ay pangaral namin ang iyong salita. Salamat, Panginoon. Dakila ka, in Jesus Christ, we pray. Ito, Jenny, may dahil background music nila. Pwede mapatukaran mo. Purihin ang ating Panginoong Diyos, basta Christian song la, praise the Lord. Salamat sapagkat napakabuti ng ating Diyos. Mga kaibigan, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bumalik na po tayong lahat sa Panginoon. Praise the Lord. Ngayon po, mga kapatid, ang panahon na dapat tayo ay manumbalik sa Panginoon. Bakit kaya, Sister Grace, dapat tayong manumbalik sa ating Panginoon? Dahil malapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoon, mga kaibigan, Amen. mga kapatid, praise the Lord. So, kailangan po natin na bumalik na po tayo sa presensya ng ating Panginoong Jesus Cristo. Amen. Sapagkat, mga kaibigan, ang mga palatandaan na malapit nang bumalik ang ating Panginoon Diyos, malapit na ang rapture, ay talagang nangyayari na po talaga. Hallelujah. Digmaan, mga kalamidad, mga pestilences, at lahat ng mga, praise the Lord, mga palatandaan. Lalong-lalo na, mga kaibigan, ang palatandaan, ang panlalamig sa pag-serve sa Panginoon, manlalamig. Sabi sa Biblia, mga kaibigan, sa Mateo 24, verse 13, kung hindi ako nagkakamali, manlalamig ang mga tao. Praise the Lord, hallelujah. So, anong sabi dyan? Basahin mo, Mr. Grace, 12 muna. 12. Palatandaan yan na malapit nang dumating ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Sige nga. Dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Amen. Praise the Lord. Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Yun, mga kaibigan, ay isa sa mga backsliding. Sabi, mga kaibigan, praise the Lord, kaya talaga, mga kaibigan, kung tayo, mga kaibigan, ay walang, parang hindi natin, parang wala lang sa atin na tayo hindi nakakapagsimba sa Panginoon. Naku, mga kaibigan, praise the Lord, bumalik na po tayo sa Panginoon. Bumalik na tayong lahat ay makipag-isa na sa Panginoon dahil malagim ang kasasapitan. Ang isa sa mga palatandaan na malapit na ang Panginoon ay marami ang manlalamig, backsliding, marami ang magbabackslide, mga kaibigan. Kaya, mga kaibigan, praise the Lord, bumalik na kayo sa Panginoon, bumalik na tayo, mga kaibigan, sa ating Diyos, praise the Lord. Sabi sa Biblia, the Bible says that one of the signs of the end times, ang pagbabalik ng ating Diyos will be the great apostasy. Maraming mga apostasy, maraming mga backsliding ang nangyayari, falling away from the faith. According, mga kaibigan, sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Praise God. Kaya, mga kaibigan, praise God, baka may kaibigan ka na nanghihina, share mo ito sa mga kapatid natin. Praise God, ito ay isang paalala na bumalik na talaga tayong lahat sa Panginoon. Praise the Lord. Huwag na tayong manlamig, ating kilalanin ang ating mga kahinaan. Praise the Lord. Titingnan natin ngayon sa Bible study na ito, mga kaibigan. Titingnan natin ngayon, isasalamin natin ang ating sarili. Kung saan tayo, baka kahit nasa simbahan tayo, mga kaibigan, ay backslider pala tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, mga kaibigan, natingnan na yung 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Praise God. Sige. Huwag kayong padaya kaninuman. Amen. Sa anumang paraan, sapagkat ito hindi darating, maliban ang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Praise the Lord. Anong sabi dyan? Sige, English daw, English. Yeah? 2:3. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first. Praise the Lord, falling away. Praise the Lord. Mayroon talagang sabi sa Biblia, mga kaibigan,
na ang sign ng pagbabalik ng ating Diyos ang maraming mga backsliders ang magbabackslide. Praise the Lord. Maraming mga Kristyano na magbabackslide, falling away. Praise God. Huwag sana mga kaibigan. Kaya bumalik tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Yun ang sinasabi sa Biblia. Praise God. Sabi dito mga kaibigan, praise the Lord. Jesus spoke about 4 types of backsliders in the times parables in Luke chapter 15. Sige nga, praise the Lord, basahin lang natin ang chapter 15. Jesus chapter 15 mga kaibigan, mayroong, praise the Lord, 4 na backslider ang type o anong klase na backslider ang isang tao. Malalaman natin mga kaibigan, praise the Lord. Yan ang sinasabi sa Biblia mga kaibigan na the lost sheep, the lost coins, and lost younger son, and the lost elder son. Purihin ang ating Diyos. Yan ang 4 na backsliding. Yan ang 4 mga kaibigan. Praise God. Hallelujah. Sister Laika, come in, Sister Laika. Wala man Sister Laika. Sister Lai. Bindutalay. Dili talaga pagkita hakuan, Lai. Diri pagkita kay diri nakikitan diri ka namo naad. Praise God, hallelujah. Patuloy tayo mga kaibigan. Bakit kayo hindi naad, Sister Laika? Praise the Lord. Hallelujah. Dito na, Lai, dinadalay. Praise God, hallelujah, Jesus. So yun mga kaibigan, ating malalaman ngayon kung anong klase, hallelujah, ang mga backslider at papaano natin mga kaibigan patutunguhan ang mga backsliders upang, praise the Lord, makapagpatuloy sa pagiging, praise the Lord, makapagpatuloy sa pagiging mga anak, magkaisa tayo sa pag-aaral ng salita, pag-serve sa Panginoon upang sa pagbalik ng ating Panginoong Diyos, hallelujah, ay purihin ng ating Diyos. Isa tayo mga kaibigan sa, praise God, hallelujah, isa tayo sa makakasama ng ating Panginoong Diyos. Sister Irish, pwede ka mag-join. Sister Irish, praise the Lord, hallelujah. I-kuan mo, i-accept mo. Okay. I-accept mo, Sister Irish, ang para maka-join ka. Praise the Lord. Itong ating paraan upang tayo ay makapangaral sa mga tao, ito ay isang pag-ibig, pagmamahal natin sa mga kapatiran natin sa Panginoon. Praise God. Na, hallelujah. Praise the Lord. Sister Laika. Hallelujah. Praise God. Ito ay ating kaparaanan mga kaibigan upang, praise God, ang salita ng Diyos ay may pamahagi at ating mapaalalahanan ang bawat isa sa mga Kristiyano. Decline, Sister Irish. Sister, yan, Ripusar, Sister Sonia Ripusar, di ko kilala. Purihin ng ating Diyos, hallelujah. Sister Laika, come in, Sister Laika. Sister Laika, di rin nakakukuha ni Sister Laika. Praise God. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. So, ngayon mga kaibigan, praise the Lord, hallelujah. Pag-aralan natin ang the lost sheep. The lost sheep. Ano yung lost sheep mga kaibigan? Praise God. Yung lost sheep mga kaibigan, the lost sheep is a picture of a born-again believer who backslide. Born again siya pero na-backslide siya. Bakit? He went astray because he lacked fellowship. Yung lost sheep pala ay kulang sa fellowship. Ibig sabihin, hindi na siya nakikipag-fellowship, hindi siya uma-attend ng mga gawain sa Panginoon, halimbawa ng mga fellowship, halimbawa in district conference or national conference or di kaya lalong-lalo na ang pagsimba every Sunday. Yun ang tinatawag na lost sheep mga kaibigan. Hindi na siya nakikipag-fellowship. Perhaps he was alone in the place where there was no good church. Siguro na isa lang siya doon sa lugar kung saan walang magandang church. Hindi maganda na local church, kundi walang church talaga na, ibig sabihin, walang church na may doctrine na apostles doctrine mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, wala na siyang fellowship sa mga tao. Kaya mga kaibigan, yung mga tao mga kaibigan,
mga anak ng Diyos na hindi nakapag-fellowship, consider pala na backslider kasi mga kaibigan, hindi niya nakikipag-fellowship. Ibig sabihin, ang gagawin mga kaibigan ay humanap ng church upang, praise the Lord, makapagpatuloy sa pag-fellowship. Dahil mga kaibigan, kung hindi natin parang sinasabi sa Biblia mga kaibigan na hindi handa kasi walang lana. Ano't lana, sir? Walang langis sa kanyang, walang Espiritu Santo ng ating Diyos. Dahil bakit hindi siya nakikipag-fellowship? Kaya yung mga consider siya na backslider kasi hindi na siya nakikipag-fellowship. Ibig sabihin, ang gagawin sa mga tao, mga Kristiyano na hindi na nakikipag-fellowship, hindi na umaten sa mga panamba, pagsisimba sa Panginoon, gumawa ng kaparanan upang mga kaibigan, praise the Lord, ay maka-attend na siya sa gawain sa ating Panginoon, ang pagsimba sa ating Diyos. Hallelujah. Sister Laika yan. Salamat na natin ginawa. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat mga kapatid. Praise God. Ulitin ko mga kaibigan, yung lost sheep mga kaibigan ay yung mga Kristiyano. Born again siya na Kristiyano, pero hindi siya nakikipag-fellowship or hindi siya umattend ng mga fellowship. Perhaps dahil he was alone in a place where there was no good church, nag-iisa lang siya, kaya gumawa ng kaparaanan. Kung hindi na talaga nakipag-fellowship, mga kaibigan, gumawa ka ng paraan, umuwi ka na lang para praise the Lord, makasimba ka na. Praise God. Kasi baka mag-rapture, delikado mga kaibigan. Kung hindi, ay humanap ka ng church na makipag-fellowship ka. Not having a strong enough relationship with the Lord. Wala kasi, dahil sa hindi siya pakipag-fellowship sa mga Kristiyano, wala siyang matibay, strong relationship with the Lord. No, not having strong relationship with the Lord. He was dragged down by his surroundings. Nadadala siya sa mga surroundings ng mga tao. Or perhaps he did not value fellowship with other between believers sufficiently. Hindi siya, pinababayaan niya mga kaibigan ang kanyang pakipag-fellowship sa mga, hindi niya binigyan ng halaga ang pakikipag-fellowship sa mga Kristiyano. Ito pala ang nagpapatuyo sa langis o nagpapatuyo sa ating spiritual life. And those went astray. If he stayed in the midst of the church. So, kung magpabilin laya, kung hindi siya gagawa ng paraan, talagang delikado ang kanyang kahinatnan. If he had stayed in the midst of the church, he would have been saved. Kung nagpabilin laon tayo church, ibig sabihin, talagang ito'y bubulay-bulayin natin sa ating trabaho. Kasi yun ang dahilan kung bakit tayo inalalayo sa fellowship. Gaya ni Naomi, mga kaibigan, nalayo siya sa mga Israelites, napunta siya sa Moab. Kaya ang nangyari sa kanya, mga kaibigan, mga pagdurusa ang kanyang nanatnan, namatay yung kanyang lahat mga relatives. Yun din mga kaibigan dito sa atin. So, biblically, may reason mga kaibigan, halimbawa kung tayo malayo, hindi tayo nakapag-fellowship dahil malayo tayo mga kaibigan, gumawa po tayo ng paraan upang mapakain ang ating spiritual na o kaluluwa mga kaibigan. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. So, yun mga kaibigan. Praise the Lord. Praise God. Sabi nito, there may have been other reasons to why he backslide. The attraction of the world. Dahil sa pag-ibig sa sanlibutan, ang dahilan mga kaibigan kung kaya siya ay nababackslide, mas pinili pa siguro ang kayamanan sa sanlibutan kaysa sa makipag-fellowship o sa Panginoon. The attraction of the world may have proved to be too much for him, or perhaps he was discouraged by the pressure of the trial. Dahil sa mga trials sa kanyang buhay, so yun ang nangyari na hindi na siya nakipag-fellowship sa Panginoon. He may have been deceived by the craftiness of man and demons. Siguro binibigyan siya ng maraming pera o di kaya maraming paraan sitan na hindi na siya makapagpatuloy sa pagsamba sa Panginoon. Demon, the work of the demon, the craftiness of man, pag ginagamit yung tao ng demon para
para ang isang tao ay hindi na makapag-fellowship sa Panginoon. Importante talaga mga kaibigan ang pakipag-fellowship sa ating Panginoong Diyos, sa pakipag-fellowship, pagsimba every Sunday, every Wednesday, or anong araw na magsamba tayo sa Panginoon. Or may have been careless in his walk with the Lord and gradually fell away. So napalayo na sa Panginoon. And the Lord describes his flock in this parable as consisting of the righteous person who need no repentance. Luke 15, basahin mo Luke 15 verse 7. Yung mga Kristiyano kasi mga kaibigan, ay yung mga Kristiyano, di ba, Luke 15 verse 7, di ba yung mga tunay na Kristiyano ay kung nagkakasala ay nagre-repentance, na hihingi ng tawad, lalo na hindi nakapagsamba. So, nakukonsensya talaga, praise the Lord, hallelujah, sa Panginoon. So, the reason they don't, sige, naharap na. Sige, basahin na Luke 15 verse 7. Sinasabi ko sa inyo, na gayon din, magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Amen, praise the Lord. Kaysa 79 na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. Amen. Purihin ang ating Diyos. Sister Laika, yung topic mo, the lost silver coin. Praise the Lord. So, tutulong na lang kami, Sister Laika. Praise God. So, yun mga kaibigan. Kahit isang kaluluwa lang, mga kaibigan, mga kapatid, na bumalik sa ating Panginoong Diyos, libo-libong anghel na sa langit, libong-libong anghel sa langit na magkakatuwaan sa langit, yung nagsisi. Ibig sabihin, dapat talaga na magsisi yung tao na hindi na nakipag-fellowship sa ating Panginoon dahil matatawag siya na backslider. So, the reason they don't need any repentance is because that they are judging themselves all time as striving at all times to have a conscience without offense towards God and men. So, dito mga kaibigan, iniisip kasi ng isang tao, sabi dito, at all times, to have a conscience without offense towards God. Wala nang, sa kanilang iniisip na hindi sila nagsisimba sa Panginoon, iniisip nila na hindi yan kasalanan. Praise the Lord, hindi yan pagkakamali. Praise the Lord, hindi nagsisisi, hindi naghahanap ng paraan upang makapagsimba. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise God. Kaya nagmamara, wala nang lana, natutuyo na ang spiritual life. Kaya mga kaibigan, we need to have to repent, praise the Lord. Kaya mga kaibigan, yan ang sinasabi sa Luke 15 verse 7 na kapag ang isang tao ay nagrepent, libo-libong anghel sa langit ang matutuwa, praise the Lord, hallelujah. So they are quick to confess the slightness, sinful thought and attitude of God, and equally quick to confess the slightest sinful word and deed to men. Those they live each day as those who need to repentance because they repent constantly. The lost sheep did not have the attitude and so it backslide. So, ibig sabihin mga kaibigan, yung Kristiyano, sabi dito, yung tunay na Kristiyano mga kaibigan, ay talagang nagre-repent kung may mga pagkakamali. Pero dito mga kaibigan, yung lost sheep, hindi na siya nagre-repent. Praise the Lord. Hallelujah. So yun mga kaibigan, praise God. Praise the Lord. Hallelujah. So next mga kaibigan ay ang the lost silver coin and a careless church. Hallelujah. Sister Laika. Praise the Lord. So, tatalakayin ko lang ito mga kaibigan. Praise the Lord. Pwede rin mag-share lang kung Sister Laika, mag-share na lang kung anong pwede ma-share mo. Praise God, hallelujah. The lost silver coins. So yun mga kaibigan, ating pagkatatandaan po mga kaibigan. Nandito na tayo sa lost silver coins. Lost silver coins mga kaibigan. Ano yung lost silver coins? Praise God. Ano yung lost silver coins? The lost silver coins and careless church. Careless church. The lost coin was lost due to very different reasons. It was lost because of the failure of the woman. The woman is a picture, praise the Lord. The woman is the picture of a church. She was
careless in taking care of her coins. Ito mga kaibigan, kakaiba ito mga kaibigan. Praise the Lord. Kakaiba po ito mga kaibigan dahil yung lost coins mga kaibigan, it doesn't matter mga kaibigan sa backslider. Nagmatter po ito sa magbabantay. Praise the Lord. Ang magbabantay yung nag-aalaga sa kanya, yung pastor o sino kaya mga kaibigan nag-aalaga sa kanya upang mga kaibigan magpatuloy siya sa gawain sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Mayroong pagkukulang. Ito po yung tinatawag na lost silver coins. Praise God. Hallelujah. So, the picture of a woman, siya mga kaibigan ang nag-aalaga sa kanyang silver coins. But because of carelessness mga kaibigan, nawala yung silver coins. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kaibigan, nangyari, nawala. Pero salamat sa ating Diyos ay hinanap naman. Praise the Lord. The coin was a silver. Praise God. Praise the Lord. Sister Lika, come in, Sister Lika. Gusto namin kasama ka. Praise God. Hallelujah. The coins was... Praise the Lord. Salamat ka natin, Ginoo. Praise God. Hallelujah. Dili kami nalilipay pag waray ka mo. Praise God. Salamat ka natin, Ginoo. Glory to God, Jesus Christ. Ano, pamatik ang volume, kurang. Excuse me, Mr. Like, kay pamatik ang volume, magkukuri. Asya nga yan diri, kay waray nga yan volume. Oh, praise God. Hallelujah. Ako matambusok. Praise the Lord. Sister Laika, salamat ang Ginoo. Glory to God. So sabi dito mga kaibigan, the lost silver coins, kakaiba ito mga kaibigan. Bakit kakaiba yung lost silver coins? The lost coins was lost due to the very different reasons. It was lost because of the failure of the woman. The woman is a picture of a church. She was careless in taking care of her coins. Praise God, the Lord. Hallelujah. So, Sister Laika, nawadaan ka ng Sinsilyo in Corta? Naka-experience ka may nawaran Sinsilyo? Amen. Oo, naka-experience na gano'n. Oh, may naging bibiling ano? Praise God. Hallelujah. So, praise the Lord. Hallelujah. So, amo ito, ang ikaduha nga type han backslide is lost coin. So, pagiging careless mga kaibigan ang dahilan kung bakit nababackslide. Dito, sabi dito, the woman, the coin was a silver coin. Ang silver, di ba, may kwarta man na diri coin, may kwarta coin talaga, coin. The silver coin was used to redeem the firstborn children of the Israel in the Old Testament. Praise the Lord. Ito, ano na, mababasa natin ito, Numbers chapter 18, verse 16. Ito, siring dili, and silver used to redeem the firstborn children of Israel in the Old Testament. So, papalit, praise the Lord, re-redeem, praise, basahon daw natin. Numbers chapter 18, verse 16. Praise the Lord. The silver coin speaks of the redeemed child of God, joined saved, who is not lost, but this believer backslide primarily due to the failure of his church. Praise the Lord. Where the standard of God's word were not preached, and so they did not care for his eternal soul. Sige nga, basahin mo. Sabi dito sa Numbers 16, opo. At yaong mga matutubo sa kanila, mula sa isang buwang gulang ay iyong tutubusin. Ayon sa iyong pagkahalaga. Amen. Pagkahalaga ng 5 siklong pilak. Ayon sa siklo ng santuaryo na 20 gera. Amen. Yung coins ng Old Testament mga kaibigan ay iniredeem sa mga firstborn na mga Israelites. Tinutubos mga kaibigan. Siguro papalit para gintutubos para diri na maalipin makakot pag-isip. Praise the Lord. So yun, ang lost coin, yung silver coin ang tinutubos sa mga Israelites. Ganon din sa ating mga kaibigan. Praise the Lord. We are saved by we are saved by our Lord Jesus Christ, and priceless
we are saved. Priceless. Diri pagod naton. Diri pagod matusukol ang kwarta nga gintubos sa aton mga kaibigan kay dugo pagod. Thus the blood of Jesus Christ saved us mga kaibigan. Tinubos tayo ng dugo ni Kristo. Itong lost silver coin mga kaibigan ay pagiging careless. Sabi nito mga kaibigan, kasalanan ng church mga kaibigan dahil hindi itinuturo ng tama ang mga palatuntunan o doctrine of the Lord. Siguro mga kaibigan, yun siguro ang tinatawag na pastor gatas. Pastor gatas Pastor gatas la. Kay bakit pastor gatas? Kasi yung itinuturo lang yung mga doktrina na mahihina na para hindi mabackslide, praise God, hallelujah. So yun din mga kaibigan ngayon, mga kaibigan, praise God, na sa ating kapanahunan, sabi dito, praise God, word were not preached, and so they did not came for his eternal soul. Care for his eternal soul. Kasalanan mga kaibigan, possible ng pastor, praise God, hallelujah. Pagiging careless, hindi pag-iikmat, diri pag-iingat ng kaluluwa, hindi pag-iingat ng kaluluwa. Kasi ang tunay na nag-iingat ng kaluluwa ng mga Kristiyano, mga kaibigan, ay itinuturo, mga kaibigan, ng boldly. Ibig sabihin boldly, waray good hiyakuan, lipod-lipod, hindi tinatakpan yung katotohanan upang, praise the Lord, upang malaman ang katotohanan at ang katotohanan ang nagpapalaya sa isang tunay na Kristiyano. Praise the Lord. Yon ang tinatawag na lost silver coins. Cain asked the Lord if he was his brother's keeper. He was in the church. Every one of us has a responsibility to keep our brothers and sisters from falling. Ibig sabihin, yung lost silver coin, it doesn't matter with the backslider. Diri iyan nagtutumbok nga tuhan backslider. But, tinutumbok dito mga kaibigan, ang nag-aalaga o ang may hawak ng coins. Kung sino ang mayroong responsibility sa kanya kasi hindi siya natuturuan ng tama. Kaya siya ay napariwara na layo sa Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. So, yun ang sinasabi sa Biblia, mga kaibigan. Sabi ni Cain, am I brother's keeper? Ako ba ang tagapangalaga ng aking kapatid? Yun din, mga kaibigan, sa atin ngayon. We are all responsible, mga kaibigan, to, responsible na magpaalala sa ating mga kapatid na na-backslide o sa mga kapatid na gumagawa ng kasalanan, ating pong palalahanan na hindi na tama ang kanyang ginagawa. Kasi kung magpatuloy siya, backslider siya dahil sa ating kagagawan na hindi tayo natin siya pinaalalahanan. Purihin ang ating Diyos. Hallelujah. So, yun mga kaibigan. So this parable is directed not to the backslider as much as the other members of his church, the woman, who are the careless enough to allow a coin to be lost. So, ibig sabihin, ang kuwan ito, yung pinag-uusapan dito ay not the backslider, yung may big responsibility dito kung bakit na backslide ang isang tao, mga kaibigan, dahil sa kakulangan ng pagpapaalala, kakulangan ng pagtuturo, mga kaibigan, sa salita ng ating Diyos. Pakatandaan po natin po yan, mga kaibigan, praise the Lord. Next, mga kaibigan, mababasa po natin yan, mga kaibigan, sa ating kanina, minamadali kasi natin, kaya praise the Lord. Mabasa natin sa Luke chapter 15. Diba? Diba? Praise the Lord. Next, nandito na tayo mga kaibigan sa lost younger son and a spirit of independence and rebellion. Ito na tayo. The lost younger son and a spirit of independence and rebellion. Mga kaibigan, Sister Laika, siguro naalala mo si Sister Laika yung prodigal son. Ano? The prodigal son? The prodigal son. Sister Laika. Sige nga, ituro, mag-usap naman tayo tungkol sa prodigal son. Yung nalalaman mo lang. Ano ang nalalaman mo tungkol sa prodigal son? Yung, di ba, dalawang magkapatid yun sila. Yung isa, elder. The lost younger son. Yung isa, younger. Yung isa, elder. Yung nalalaman mo tungkol sa the prodigal son, Sister Laika. So the
prodigal son, may Sapira and Elder, something, nga, ano niya, gusto niya is bahinon dayon ang mana para, gusto niya is makuha niya mana, Amen. nakuha na niya niya mana is, instead na bumuli kay iya papa or ito niya and iya father is lumakat lugod niya, so bagat gigamit niya mana enjoy how world temporary lang ang happiness, but naubos niya na talaga yung mana, pero bisan tugad recognize niya at ang pagkakamali ko rin nakita is pero mao pa iya part nga umalik siya ha iya father, waray hiya mag totally talaga nag-rebuild, umalik siya mao pa ano gihap kung puso nagyap niya na tinanggap aniya anak something. Uli ng ating Diyos. Glory to God. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Yun, naalala natin mga kaibigan, yung prodigal son mga kaibigan. Praise the Lord. So, salamat sa ating Diyos. Marunong na yung mga kapatiran natin ito. Ang story nito mga kaibigan. Praise God. So, yun. Mga kaibigan, yung lost na younger son. Praise the Lord. Matuturing din siya na backslider mga kaibigan. Praise God. Hallelujah. So, dito mga kaibigan, tingnan natin. The younger son represent yet another type of backslider. Ikatuloy ito yung type of backslider. The lost younger son. Praise the Lord. Spirit of independence and rebellion. Rebellion ito na itong backslider na type na ito is rebellion na klase. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit mga kaibigan? He was one who was impatient to launch out of his own. Hindi siya nakakapaghintay na mapasakan niya yung kanyang kayamanan. Impatient siya, hindi pa siya makapaghintay na ibigay sa kanya ng kanyang ama. Bibigay naman yan sa takdang panahon. Ngunit siya, kinuha niya talaga mga kaibigan. Impatient siya mga kaibigan. So yun, before God's time, sabi dito, he sought his own. Ang ibig sabihin, he sought his own mga kaibigan, mas pinili niya na gastahin yung kanyang, praise the Lord, yung kanyang kayamanan na mula sa kanyang ama. Ano ang kayamanan natin na mula sa ating ama? Ating buhay. Amen? Hindi ito sa atin. Amen? Mula ito sa Panginoon. Gusto niyang gastahin ang kanyang sariling buhay. Gusto niya siya ang mag-manage. Siya na talaga ang may-ari ng kanyang buhay. Gusto niya na dahil kung tayo ang mag-manage sa ating kinabuhi sa ating buhay mga kaibigan, ang gusto nito ng ating katawan ay lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Yun ang naturalisa sa ating mga buhay mga kaibigan. Itong lost younger son, gusto niyang ariin ang kanyang sariling buhay. So sawa na siya mga kaibigan na mayroong overpower, mayroong nagmamanage na kanyang buhay. Sawa na siya, gusto na siya niyang mabuhi, nahiyala, maging independent, maging praise the Lord, gastahin yung kanyang sarili sa kanyang sariling kagustuhan. Praise the Lord. So yun mga kaibigan, praise God. So, yun, hallelujah. Sabi dito, and he sought his own, loved money, inibig niya ang pera, loved money, rebelled against his father, and finally left his home. So, kasi gusto niya, kaya iniwan niya ang kanyang pagiging, iniwan ang pagiging Kristiyano. Praise God. Kasi gusto niyang mamuhay ng kanyang sarili. Pero mga kaibigan, naging Kristiyano na siya. Siguro naging sawa na siya, mga kaibigan, nasawa na siya sa pagiging Kristiyano. Hindi pa naman bumabalik ang Panginoon. Wala pang rapture. Nakakabagot naman itong buhay na to. So, kaya mga kaibigan, ang kanyang ginawa, naggasta siya, ginigasto niyan kinabuhi
sa lahat ng kalayawan. Here is a believer who wants to receive everything he can. Oh, gusto niya iyatanan. Ngati kang from God and from his elder brothers. Mamay, ang papatian niya, elder. But after he has received everything, he leaves them. Ginbayaan niya mga kabuktuan, ang iya tatay, ang iya bukto, yung kanyang kapatid, elder na kapatid. Many preachers make use of their connection with their spiritual fathers and thereby get a ministry and a name of for themselves. Once they have got that, they seek to become independent. So gusto niya maging independent. Siguro, possible mga kabuktuan na may dainin gusto diri na mapasakot ba? Praise the Lord. Siguro gusto na maging independent, gusto na hiran at magmamayor. Praise the Lord. Hallelujah. This son is a picture of a believer who doesn't want the discipline of being subject to God-appointed authority. Praise the Lord. His Father, God's purpose of all discipline is a break. So, ayaw na niyang magpa-disiplina. Gusto niya makaibigan siya ang maging hari. Praise the Lord. Siya na maging hari sa kanyang buhay. Praise God. His children, praise the Lord. Ayaw niyang magpa-disiplina sa Panginoon. God's purpose in all discipline is to break his children so that he can commit spiritual authority to them one day. But many like this younger son frustrate God's purpose for them the end up and with the pigs. Only then do some of them come to their sense and return to Father's house in brokenness and repentance. Yun ang nangyayari mga kaibigan. Gusto ng mga tao, lalong-lalo na mga kaibigan, mga rebellious na mga Kristiyano. Praise God, hallelujah. Halimbawa, ang kanyang panalangin, hindi siya nabigyan ng kanyang minimiti ng galing sa Panginoon. Praise the Lord. Nagre-rebellious sa Panginoon. O di kaya, mayroon naman siyang mga kayamanan na nanggaling sa Panginoon. Praise the Lord. Binigay ng lahat ng kayamanan ng Diyos. Halimbawa, financial. Praise the Lord. Naging rebellious na naman sa Panginoon. Gusto niyang angkinin, mga kaibigan. Praise the Lord. Yan, mga kaibigan. Gusto niyang angkinin ang kanyang buhay. Anong ginawa, mga kaibigan, ng lost elder? Anong ginawa? Number 1, dinala yung mga pera. At anong ginawa? Ginasta sa mga babae. Last of the flow. Inuman. Siguro sugalan. Kasi mabilis na naubos ang kanyang pera. Praise the Lord. Linustay lahat. Ginpatakasan niya ang iabugos na kinabuhi. Ginpatakasan niya. Lahat ng kalayawan, kanyang tinikman talaga, mga kaibigan. Hanggang sa isang araw, ay naubos ang lahat ng kanyang kayamanan. At, praise the Lord, dumating ang, praise the Lord, kahirapan at ang kanyang kinain na lamang, mga kaibigan, ay pagkain ng mga baboy. Praise the Lord. Inisip niya na yung kanilang mga katulong doon sa kanyang father is maraming pagkain. Pero siya, ang kanyang kinakain ay, ang kanyang kinakain ay tubong na lang baboy. Praise the Lord. Pagkain. So yun mga kaibigan, praise the Lord. Yun ang nangyari. Ganun din mga kaibigan, praise the Lord. We will come up mga kaibigan kung ano ang gagawin dito kung may time pa tayo. 48. So mupunta muna tayo mga kaibigan sa lost elder son. The lost elder son mga kaibigan, elder yung magurang. Yung, tawag ito? Panganay naman tayo mga kaibigan. Yung panganay mga kaibigan, praise God. So, ano naman Sister Grace ang nangyari sa panganay? Yung panganay na anak ng ama, praise the Lord, hallelujah, nanatili talaga siya sa piling ng kanyang ama, praise God. Lahat sinunod niya kung ano ang gusto ng kanyang ama, praise the Lord. Hanggang sa dumating yung time na bumalik na yung kapatid niya, nandoon pala yung kinimkim niya lang pala yung nasa puso niya yung isang
Jealousy siguro. isang pagsiselos. Praise the Lord, hallelujah. Kasi parang kinumpare niya yung sarili niya sa kapatid niya. Dahil yung sarili niya, lahat ng gusto ng kanyang ama ay sinunod niya. Sapagkat tapos yung kapatid niya namang isa ay naging, sabi lang natin, pasaway. Lahat ng mana, hiningi niya sa ama niya, tapos dumating yung time na umalis yung nakababatang kapatid niya hanggang sa dumating yung panahon na bumalik yung kapatid niya, praise the Lord, hallelujah. Tapos nung nakita niya na talagang nagsaya yung tatay nila, praise the Lord, doon niya naramdaman yung pagsiselos, praise God, hallelujah. Kasi nagbubalik yung kapatid niya, nagsaya yung tatay niya, talagang masayang-masaya, nandun pa yung handaan, praise the Lord, hallelujah. Doon niya na talagang nandun ang jealousy sa kanyang puso, praise God. So, yun mga kaibigan, ang lost elder son, mga kaibigan. Praise the Lord. Hindi niya, mga kaibigan, supposed to be na maraming kayamanan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Tayo, mga kaibigan, na nasa church, ating igasta sa kaparaanan na kalooban ng ating Diyos, ang mga kayamanan na ibinibigay ng ating Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. So, dapat, mga kaibigan, maging masaya tayo kung anong binibigay ng ating Diyos. Halimbawa, bigyan tayo ng pera ng ating Diyos, why not maging masaya tayo sa ating mga kapatiran sa Panginoon? Praise God. So, hindi lang puro, mga kaibigan, puro kalungkutan ang pagiging Kristiyano. Kasi, mga kaibigan, praise the Lord, masaya naman maging Kristiyano. So, dahil tayo ay mga anak ng Diyos, hallelujah, so, ating, kasagaran kasi, yun ang nangyayari sa ating ngayon, mga kaibigan, yung pagiging lost elder son. Nandiyan na tayo sa paanan ng ating Diyos. Praise the Lord. So, hingi tayo, mga kaibigan, huwag tayong maya. Praise the Lord. Amen. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ, kasi parable ito ni Jesus Christ. Mga kaibigan, huwag tayong mahiya maghingi ng Panginoon. Humingi tayo ng asawa sa ating Diyos. Mr. Laika. Mr. Laika, oh. Ano yun? Hello. Praise God. Lubak ada. Humingi tayo, mga kaibigan, ng gusto natin sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Huwag tayong kagaya ng elder son na hindi siya humihingi kahit na palagi lang siyang nag-obey, palagi lang siyang sumusunod sa Panginoon. Ibig sabihin, wala siyang, ano tawag dyan? And then paglambing, siguro. Kaya siguro yung paglambing na Ginoo ba? Lord, tagigad ako Ginoo, sa ganun dahil terminawan lang akong mas malungkot. So, ang pagiging Kristiyano, mga kaibigan, ibig sabihin, pag Kristiyano tayo, mga kaibigan, sabi ni Jesus Christ, humingi tayo, ask and you shall be given, knock and it shall be open. Kristiyano tayo kasi So, huwag tayong maging lost sa loob. Praise the Lord. Kung nasa pagiging Kristiyano na tayo, mga kaibigan, tayo na ay ama na natin ng ating Diyos. Kagaya ni Sir Pastor Onda, Sir Elder Ricardo Tiunda. Sabi niya, mga kaibigan, sa kanyang pananampalataya, ating Diyos ay mayaman. Kaya, pag sinasabi niya na, Lord, yung lupa na yan, akin na yan. Praise the Lord. Kanya na talaga, praise God, hallelujah. Yun ang pagiging Kristiyano, mga kaibigan. So, yan, mga kaibigan, huwag tayong mawala sa loob. Praise God the Lord. So, basahin ko dito, the elder son, there is a picture of a believer who does not look like a backslider. Masasabi natin, hindi yan backslider kasi nandyan lang yan palagi sa church. Palagi ang nagsisimba. Hindi natin masasabi na backslider. He is proud. He is a proud, self-righteous believer who compares himself with others and who feels that he has lived a better life and produced better results in his ministry than others. So ito palang pagiging lost elder son is pagiging proud.
ikinukumpara yung sarili sa iba na sinasabi na siya ay may malaking nagawa sa ministry. So, hindi dapat ganyan mga kaibigan. We are just all a member of the body of Christ. And we are all equal. And dili dapat natin isipon na dako it ato na himo. So, buhat lang kita. Gumawa lang tayo ng kung ano ang nararapat. Praise God. Hallelujah. So, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. So, dito, instead of humbly acknowledge these blessings as the, so yun, wala na tulungi mercy. So, the right attitude. So, imbis mga kaibigan na yung lost, praise the Lord, imbis na yung lost young elder son mga kaibigan, na, di ba, palagi siyang nasa loob. Salamat sa Laika. Praise God, purihin ang ating Diyos. Naghirap ang signal, no? Purihin ang ating Diyos. Mr. Laika. Malipayin good ka, Mr. Laika. Basta ada ka. Sa ada ka mo. Ay, naintalo ni Kuan. Hindi, gusto ko talaga. Laira. May daya, ano? Ay, research. Okay. Kay Kuan naman gudi Laira, graduating now for their college. Maging teacher. Hallelujah. Praise God. Kaya, naintindihan namin Sister Laira. Praise the Lord. Sister Laika, salamat ang Ginoo. Nagliwan na. Amo ngayon kay nawara kay nagliwan kay goy wa time dada. Ay praise God. Salamat ang natin Ginoo. Your labor is not in vain in the Lord. Ang aton pagpapagal, pagsakripisyo is not in vain. Hindi yan wawalain ng Panginoon. We are not the lost young elder son. Hihingi tayo ng blessing sa Panginoon. Di ba, Sister Laika? Sabi ko kanina, nung nawala ka, siguro nagliwan ka, sabi ko na, we should not be like an young elder son na kahit nandyan na siya piling ng kanyang ama, hindi siya humihingi. Ikaw, Sister Laika, humingi ka, Lord, bigyan mo ako ng asawa. Joke lang, Sister Laika. Joke. Praise God. Basta lang na, ng ating Diyos. Malipayon good kami, basta ada ka mo. Hallelujah. Praise the Lord. Sir Lyra, Sir Lyra, sabi dito sa Bible study natin, we should not be like the elder son, na kahit kapiling na palagi ng Panginoon, hindi humihingi. Palagi lang nag-o-obey. Gumagawa ng kautusan ng Panginoon, hindi humihingi. Yan sabi ko, Sir Lyra, humingi kayo ng asawa galing sa Diyos. Joke lang, pero true. Palito. Sabi nga sa Biblia, mga kaibigan, tayo nga ay humingi ng kahit ano, kinahihiya pa natin ang paghingi ng asawa galing sa Diyos, na yung paghingi ng asawa na nanggaling sa Diyos ay lifetime niya nakasama. Kaya mga kaibigan, kaya gaya ni Sister Grace, praise the Lord, glory to God, binigyan siya ng asawa na pastor. Praise God, hallelujah. Kaya ganun din mga kaibigan, huwag natin ikahiya. Huwag tayong maging lost elder son, ha? Humingi at tayo bibigyan. Purihin ang ating Panginoong Diyos, hallelujah. Yun mga kaibigan, hallelujah. So next, ang oras natin ay 57. Oh no. Praise God, ang oras ay 3 minutes na lang. Siguro magbabaktas pa ni Sister Laika. Praise the Lord. So yun mga kaibigan, tandaan natin mga kaibigan na dapat tayo ay hindi na mag-backslide. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos. Mga kapatid ko sa Panginoon, napakarami ngayon. Ulitin ko, ang panghilalaan na harani na bumalik at Ginoo, palatandaan na malapit nang bumalik ang ating Diyos. Napakaraming nagbabackslide. Praise God. Hindi lang sa isang church ito, kundi lahat na churches sa buong sanlibutan. Maraming nawawala nanghihina sa Panginoon. Huwag tayong manghina mga kaibigan. Malapit nang bumalik si Jesus Christ. Praise the Lord. Makakapiling na natin siya. Lalakad na tayo mga kaibigan ng iba't ibang palamuti na ginto. Praise the Lord. Hallelujah. At praise the Lord, makikita na natin ang ating Diyos, ang itsura ng ating Diyos. Praise God, hallelujah. At praise the Lord, tayo na ay masaya palagi. Praise the Lord. Nasa mansion na tayo ng ating Diyos. Hallelujah. Hindi ba tayo masaya dyan?
manampalataya tayo. Kung tayo nagkulang man, kita halangit. Praise the Lord. Kaya marami kasi mga tao nga nag-inganyo ira, waray Diyos, kaya nababackslide ira. Kung ganyan mga kaibigan, mga kita halangit, hangad kita. Oh, tumingin tayo sa langit, napakaganda ng langit. Praise God, ginawa yan ng Diyos at manunumbalik at tumawag tayo sa Diyos. At hangad halangit sigla ang Ginoo. Lord, ano ba ta kabutangan niya na buligi ako Ginoo. Lord, ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit wala akong lakas upang magsimba sa iyo? Bakit hindi na ako nakakaabot sa church? Hangad na halangit, adaan Ginoo. Ibig sabihin mga kaibigan, dito sa lost coin, sa lost yang san mga kaibigan, hinayaan lang siya ng Diyos. Pero dumating ang panahon na naghirap na siya dito sa Biblia na ating Bible study. Hinayaan siya ng Diyos na magkasakit, maraming problema hanggang sa hindi na niya kaya bumalik siya sa ating Panginoon Diyos. Ganun ang nangyayari, super love siya ng Panginoon. So yung lost son, young son, sana ganun tayong lahat ng ating Diyos. Pero huwag na sana na mag-backslide tayo dahil tayong mahal lahat ng Diyos. Huwag na tayong mag-backslide, bumalik tayo sa ating Diyos. Lahat ng mga nabaptize sa pangalan ng Panginoon Jesus, mahal na mahal tayo ng ating Diyos. I am praying, we will be praying, Lord, buliging taon hira Ginoo nga makabalit bidahain mo. I trust in you, Lord Jesus Christ, na diri mo hira pabayan. Ini nga way Ginoo among paagi hinamong gugmahaira Ginoo sana makabati hirahin. Purihin ka pa ni Jesus Christ to pray. Sir Laika, maaram ako harayo pating babaktasan. God bless. Nandito lang tayo. Bye. God bless you. Salamat.